Ang dami kong napapanood about dito sa Brazilian Botox at magandang reviews niya. Tignan niyo yung hair ko guys, rubberized na siya and tignan niyo nung Brazilian Botox siya, gumanda siya, straight. Kasi tignan niyo naman guys yung hair ko, sobrang dry na niya at hindi na kaaya-ayang tignan. Sa pag-a-apply nga pala neto guys, unahin natin yung pinakaloob ng hair natin, yung pinaka nasa dulo. Yun ang unahin natin para pantay yung pagkakalagay ng Brazilian Botox. Tapos suklayin lang natin para magpantay-pantay yung mga hair natin. So, gumamit nga kami ng suklay dito sa pag-apply. Pero nahihirapan siya kasi yung parang ngipin ng suklay is malalaki. Dapat kasi maliliit yung suklay na gagamitin. Yung parang barbershop talaga yung ginagamit nila ganun. Kaso wala akong nabili ng ganun. Kaya yung suklay na ito ang ginamit namin. Since mahirap nga mag-apply gamit yung suklay, kinamay na lang niya since hindi naman mahapdi sa kamay ito kasi mabango siya at walang irritation sa kamay kapag ginagamit yung kamay natin kaya safe siya. Ingatan lang natin na mapunta sa mata kasi sobrang hapdi niya kapag nalagay sa mata guys. Kung tinatanong niyo naman kung gaano kadami yung ginamit ko na Brazilian Botox, is tinansya-tansya ko lang yun yung alam kong makukoat niya yung hair ko. Ulit-ulitin lang natin yung process kung paano mag-apply nito. Wag lang masyadong malapit sa anit yung pag-apply natin. And dapat makoat ang buong hair natin. Wag kulang o wag masyadong mabasa. Dapat yung sakto lang yung ilalagay natin sa my hair. Pagkatapos natin makoat lahat ng hair is ibababad natin siya ng 1 hour or 30 minutes depende kung gaano kakapal at kanipis yung hair natin. So guys, nababad ko na yung buhok ko ng 30 minutes and ito na siya. Pinapatuyo na natin siya gamit ang electric fan kasi wala tayong blower. Sinusuklay ko lang siya para mamaga siya ng mabuti. Tapos sinututok ko sa electric fan. O, hindi pa to napaplansya pero tignan niyo guys. Ang ganda. Tatuyuin lang natin. Tapos kapag natuyo na yung buhok natin, paplansyahin na natin siya para mag-lock in yung mga iba pang ingredients or vitamins na meron sa Brazilian Botox. Mamarahing plansya lang nga pala ng buhok lang yung ginamit ko pero mas maganda pag yung pang straight talaga ng buhok o yung pang rebond talaga ng buhok ang gamitin nyo. Dapat maplansya natin ng mabuti yung hair natin para maganda yung pagka-straight ng hair. So, ganito na yung kinalabasan no Brazilian Botox after nating maplansya yung hair natin. Ang Brazilian Botox pala is maganda kapag rubberize na yung hair mo, dry na yung hair mo, and good din siya kapag may kulay yung hair mo kasi safe siyang gamitin. Nakakapag-straight din siya ng buhok and pwede mo siyang gamitin once a month. Nakaka-repair din siya ng hair damage. After maplansya ng hair mo, pwede mo itong liguan agad or pwede rin namang ganyan straight na lang ng ganyan. Safe naman siya kahit hindi ka maligo. Yung ginawa ko guys is hindi na ako naligo para mababad ng mabuti yung Brazilian Botox sa hair ko para feeling ko mas matagal yung effect niya. According naman din sa mga napapanood ko na reviews nila is tumatagal daw ito ng 1 buwan kapag alagaan natin ng mabuti. Tapos guys, gumagamit ako ng Keratin Brazilian Hair Treatment para mas ma-prolong yung straight ng hair. Yun lang guys for today's video. Update ko na lang kayo kung anong nangyari na sa hair ko. Bye!